Hello, welcome to 5th generation Hobby Shop. Testing tayo ng unit. Brand new ANC Glock 19X. Unit ni Sir Aldrin ng Pampanga. Okay. So, ito po sir, yung unit nyo. May kasama na siyang gas, number 12. At yung request nyo po na 25 na isasama natin BBs. Ayan. So, sa mga gusto pong mag-avail ng unit namin, pwede po kayong mag-request kung anong bala po ang isasama natin sa unit. Kung gusto nyo 0.25, 0.28, or 0.30. Kung walang request, ang naka-default po nakasama ay 0.20 or 0.23. Pero kung may request, depende sa request ng bala, yun po yung isasama natin. Okay, so request ni sir ay 0.25. So, ayan, 0.25 yung isasama natin. Okay, so buksan na natin. Ito yung box. Glock 19X by ANC. Malit lang yung back ng ANC. Ito yung manual. Dito nyo po makikita yung part number if ever na merong masirang part or parts ng inyong unit. Diyan nyo po makikita yung mga part number na kakailanganin nyo. Okay, then dito rin yung instruction manual, pati yung mga specs and yung kung paano siya i-operate, ano yung function ng unit. Okay, and then meron tong kasamang box strap. Ayan, silica gel, box strap, dalawang box strap. Yung box strap dito yan sa grip sir. Kung gusto nyo lagyan ng box strap, pag nilagyan ng box strap, tataba yung grip. Meron siyang pin. Dito yung pin pala. Ayan, meron siyang pin para sa lock. Kasi mas maiksi yung naka-install dito para mag-lock yung box strap. Ayan. Tapos, ito po yung Glock 19X na Gen 5. Ayan. Gen 5 po siya. Malalaman natin sa Gen 5 na latest generation of Glock, especially sa ANC. Kahit yung mga real steel sa Gen 5, meron na po siyang lanyard loop. Yan, kung mapapansin nyo yung lanyard loop, yan. Yan, naka-usli na yan. Yan po yung, ang tawag po dyan, lanyard loop. Nung, uso to sa mga 1911. Kasi nung unang panahon, di ba, may lanyard loop talaga yung mga baril nila. Tinatali kasi nila yung baril nila dito para hindi maagaw. Meron tayo ditong 1911 MEU. Yan, meron siyang lanyard loop. Okay, so parang classic yung ating, ginawa nilang classic yung latest generation ngayon ng Glock. Sa mga real steel, sa mga tunay na baril, meron din Okay, so 19X. So bakit nga ba siya 19X? So, ang best explanation po dito, yung Glock 19X ay crossover between Glock 19 slide and a Glock 17 frame or Glock 17 grip. Okay, meron ako ditong Glock 17 na Combat Master Gen 3. ANC also, ANC brand. So, pansinin nyo po yung grip. Ayan. Kasing haba lang siya. Ayan. Mostly lang yung lanyard loop. Kasi walang lanyard loop yung Gen 3. Ayan. Pero same lang po yung haba niyan. Pero yung slide, mas maiksi yung 19X. Okay? Kasi yung Glock 19X is a Glock 19 slide and a Glock 17 grip. So, yun po yung explanation nun. Kaya po siya Glock 19X kasi crossover. Yung X na nandyan, yan yung crossover ng Glock 19 and the Glock 17. Okay? Kaya po siya Glock 19X. Okay. Mas mahaba yung grip nito kasi Glock 17 na yung grip nito compare sa Glock 19 mismo. Okay, yung Glock 19 mas maiksi hanggang dito lang yun Ayan. So, yun po yung explanation nun. Okay? So, ngayon, lalagyan natin siya ng gas para matest natin yung chrono. Tignan natin kung ilang chrono. 1, 2, 3. Ayan. Okay? Ay, sorry. Now, I'm using the 0.20. Yun yung standard na ginagamit ko pang chrono. Kung gumagamit kayo ng mas mabigat na BBs, sabihin na natin 0.25 tapos tinest nyo, mababa yung EPS,
That's normal. That's, ano yan, natural po yan. Kasi mas mabigat, bababa din yung EPS. Mas mabigat na BBs na gagamitin natin, mas bababa yung EPS. Pero yung impact, mas masakit, yung, tawag na ito, mas mabigat yung BBs, mas masakit, mas malakas yung impact. Okay, kaysa sa magaan na BBs, okay? So, ngayon, gumagamit ako ng 0.20 na BBs, okay? So, testing natin kung ilang EPS. On lang natin yung chrono natin. Lapit lang natin para makita ni sir. Ayan. Okay. Nakaset siya sa 4.5. Babaguhin lang natin yung settings ng chrono natin kasi iba po yung diameter niya eh. 4.5 mm yung nakaset. Okay, tingnan natin. Okay, saset natin siya sa 6 mm. 6 mm. Tapos yung bigat ng bala natin 0.20 lang. So ayan, nakaset siya sa 6 mm then 0.20 grams. Okay, so testing natin. Pairing 307.9. Yan, 307.9. Okay, isa pa. 298.4. Okay. Yung una putok 307, then 298. Then nag-open chamber siya dahil dalawa lang yung bala na nilagay ko, and then release the magazine, sir. Release the magazine. And ito, wag niyo pong gagamitin ito. Though sa Gen 5, dalawa na yung slide release niya, no? Kumbaga tumulong din yung isa para sa isang kumbaga tumulong yung isang mag-release, yung slide release na kumalang doon sa slide kasi meron tong hindi pala, isa lang pala ang kumakalang dito, no? Dalawa na. Kasi dalawa na yung notch, ayan. Dalawa na yung notch, kung mapapansin nyo, dalawa na, oh. Yung pinaka, yung stopper. Dalawa na po yan. Sa Gen 4 kasi, isa lang eh. Dito lang sa side na to. So, bali ito, kung left-handed kayo, yan. Ito yung ginagamit, So, left-handed friendly siya. Pero, hindi ko ina-advise na gamitin to eh. Kasi ito sa likod nito, may stopper kasi yan. Yan. Alam naman natin, ang airsoft is spot metal. So, made lang siya sa mga malalambot na metal, hindi talaga sa matitigas na metal. So, katagalan napupudpud yan. So, ang magandang gawin natin dito, para hindi mapudpud yung stopper niyan, may stopper yan sa likod eh. Bawat dito sa may slide, sa likod ng slide. So, ang gawin nyo para hindi mapudpud yan, hatakin nyo. Yan. So, pag hinatak nyo, yung slide, yan, pansin nyo, wala silang point of contact, di ba? Kasi bumaba yan, may spring kasi yan. So, wala silang point of contact, di sila magkikiskisan. Unlike na ganito, yan. So, in the long run, mapupudpud yung stopper na yun sa ilalim, yung sa likod. So, ang tendency, pag wala ng bala, hindi na siya mag-open chamber. Kasi pudpud na. Okay, so ganito ang gawin natin. Yan. Okay, so yan, Sir Aldrin, yun yung isa sa mga tips. So, ako, nagbibigay ako ng tip, lalo na especially kung bago yung ating unit. Siyempre, sa una pa lang, maalagaan natin, di ba? Kasi bago. Yan. Ayan pala, itong barrel niya, talagang maalog yan. Nakadesign talaga yan na maalog. Kung gusto nyong magpalit ng fixed outer, yun, mababawasan yung alog. May alog pa rin konti yun eh, pero konti na lang. Pero wala tayong available na outer barrel, aftermarket na fixed outer barrel. Okay? So, yun. Proceed tayo sa shooting test. Okay, Sir Aldrin, Pampanga, sir. Testing tayo. By the way, sa Glock pala, sir, no? Sa Glock kasi, yung pag-insert ng mag natin, pag ganito lang,
Yan. Hindi siya totally, minsan, hindi siya totally naglalak. Pag ganito lang, yan. Hindi siya totally naglalak. Ngayon, sa lock, kailangan medyo lakasan mo lang yung insert. Yan. Yan. Tapos double check mo lang, ugut-ugutin mo, baka mamaya malaglag yung magazine, no? Habang pumuputok ka. Okay? So, ganun. Sensitive kasi. Ito yung sensitive part yung magazine, di ba? Kasi yan yung pinakabuhay niya eh. Di ba? Propellant niya, yung gas. So, iwasan natin malaglag. Okay, so testing natin. Firing. Okay. Open chamber. Release the mag. Pull back the slide. Then release the hammer down. Okay. Sir Aldrin, okay na po ang inyong unit. This is the brand new Glock 19X by ENC. Ayan. Ready to ship, bound to Pampanga. If you have more questions, sir, message lang sa aming page, 5th Generation Navy Shop. Thank you and have a nice day.